Yung snow pink natin, ayun, kikita nyo yung bulaklak na yan. Yan, tapos yung iba din pinapalabas ko na rin na ganyan. So, kita nyo, parang disyerto yung lupa, oh. Ayan. So, talagang sagad sa baba na dry. So, ganun lang yung proseso na ginagawa ko dito sa pagdidilig. So, hanggat kaya niya, wag nyo munang diligan. Tapos, pagka kailangan na niya ng dilig, didiligan nyo ng maraming. Experimental part o kaya ano ba yung disadvantage kapag hindi natin naagapan na diligan itong mga blooming na bougainvillea. Papakita ko sa inyo yung example. So ito yung disadvantage pag pinatuyo nyo yung lupa ng mga namumulaklak na. So yung mga bracts niya, ayan, wala na. Naging matamlay na siya. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kaprobinsya ay tungkol sa isa sa pinaka basic na activities dito sa pag-aalaga natin ng mga bougainvillea. Yun ay walang iba kundi ang pagdidilig natin sa kanila. Marahil ito ay pinaka-basic na activity, pero alam nyo ba mga kaprobinsya na ito ang isa sa mga susi para sa malago at mabulaklak na bougainvillea natin. Marami sa atin ang ginagawa ito ng hindi tama, kaya kung minsan ay hindi nagiging malago at mabulaklak ang ating mga bougainvillea. Kaya sa video na ito mga kaprobinsya, panoorin yung mabuti dahil ibabahagi ko sa inyo yung alam ko na tama at effective na paraan ng pagdidilig natin ng mga bougainvillea para mapabulaklak natin sila ng bonggang-bongga at para mapanatili natin ang kanilang pamumulaklak. Okay? Magandang araw mga kaprobinsya. Ako nga pala si Daddy Bird at welcome sa ating channel, Probinsyanong Daddy. Kung gusto nyo yung ganitong klaseng content, lalong-lalo na sa pag-aalaga natin ng mga bougainvillea, mga garden ideas, at mga small garden ideas, ay paki-consider naman ang pag-subscribe sa ating channel at paki-on nyo na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated. Okay mga kaprobinsya, ang ibabahagi ko sa inyo ay mula sa pagdidilig natin ng mga namumulaklak na mga bougainvillea, yung mga hindi pa namumulaklak at itong mga maliliit pa na mga bougainvillea. So paano nga ba ang tama na pagdidilig natin para sa kanila? Tara! Okay mga kaprobinsya, unahin natin itong mga maliliit pa na mga bougainvillea natin. So paano natin didiligan yung mga seedling pa lang. So for example, itong mga ganito, kung meron kayong mga pinapatubo na mga cuttings na ganyan, ang pagdidilig natin sa kanila ay simple lang. Sundan nyo lang ito. So kailangan, hintayin nyo lang muna na matuyo yung lupa. Huwag naman yung masyadong tuyong-tuyo na umabot sila sa masyadong kumulubot na kasi baka tuluyan ng malanta kasi maliliit pa kasi yung mga roots ng mga ito. So, ang gagawin ninyo dito ay every time na makita nyong tuyo na yung lupa, tsaka nyo lang sila didiligan. Okay? So, ngayon, didiligan natin. So, ang pagdidilig natin sa kanila kapag ganitong tuyong-tuyo na ay gawin yung overflow. Yung talagang bubusugin nyo sila sa dilig. Ayan. Para mas mabilis silang mag-mature. Para later on, kapag i-transplant nyo ito sa kanilang mga paso, mas mabilis nyong hintayin ang kanilang pamumulaklak. So, katulad nito, ayan, dahil sa routine na ginagawa ko sa kanila na pagdidilig na kanyan, meron na tayong lumalabas na yung bulaklak niya, pero na hindi ko pa siya na ililipat sa kanyang paso. So, ganun lang mga kaprobinsya, ang gawin nyo sa mga maliliit. Iwasan nyo rin na ma-overwater sila. So, ang ibig sabihin ng overwater mga kaprobinsya ay yung wala ng interval sa pagiging dry ng kanyang lupa, kundi dire-diretso ng basa. So, iwasan nyo na magdire-diretso na basa yung kanyang lupa kasi mabubulok lang ang mga bougainvillea nyo. Lalong-lalo na sa ganito pa kaliliit. So, ang gawin ninyo, tandaan, patuyuin nyo muna yung medyo tuyong-tuyo tsaka nyo busugin ng dilig. Ganon ang tamang pagdilig sa ganito kaliliit na mga bougainvillea. Okay? Next mga kaprobinsya, kung meron na kayo ganitong kalalaki na bougainvillea, so paano naman yung tamang pagdilig natin sa kanila? So, walang pagkakaiba ito doon sa maliliit. Ganon din, hintayin nyo na matuyo. Ayan, ito tuyong-tuyo na. Pero, wag nyong hayaan na malanta naman. So, ganito, pwede na ninyong diligan. Hintayin nyong matuyo, tapos didiligan ulit natin.
So, ganun din, bubusugin nyo ulit siya ng dilig. Yung maraming dilig. Yan. So, ang paraan kasi na ito ay nakaka-induce sa roots upang parang maging active yung mga roots nila kapag natuyo ng bahagya tapos diligan nyo ng marami, yung roots bigla silang magiging active. Okay? So, tignan nyo ito mga kaprobinsya. Ayan, nandito pa lang siya sa kanyang seedling pot. Pero, ayan o, lumalabas na yung mga buds niya. So, ganun, para mapabilis. Dito, yung mga ito, honestly, hindi pa ako naglalagay ng kung anong fertilizer dito. Sa pagkalipat namin dito, hindi pa ito nakatikim ng mga fertilizers. Pero kita nyo naman, meron ng lumalabas na buds. Okay? Ngayon naman mga kaprobinsya ay dumako naman tayo sa mga medium size na potted. Ayan. Ito, pansinin nyo itong mga to, wala kayong nakikita pang mga bulaklak. Yan. Paano naman natin sila ngayon didiligan? So, ganun din yung proseso. Kailangan matuyo muna. Ayan. So, ganyan, tuyong-tuyo. So, sa mga ganito naman mga kaprobinsya, mas iprolong nyo lang ng konti yung pagkatuyo niya. Yung hintayin yung parang yung mga dahon niya ay parang ano na, parang mayroong pagkalanta na yung itsura. So, yun, ang pagkakaiba dun sa mga small bougainvillea natin. Kasi ito medyo medium na sila, talagang may mga roots na rin tong mga to. So, yun lang, medyo malalanta siya ng konti bago mo siya diligan. So, patuyuin ninyo, malalanta ng konti, tapos didiligan na natin. So, ganun din, marami yung ididilig natin sa kanila. Ganyan. So, dito din, yan, mga ganyan. So, eto, tignan nyo tong grafted ito. Ayan, pinoforce ko talaga siyang magpalabas ng kanyang mga bulaklak. So kung natatandaan nyo to, isa ito sa mga greenaft natin noon na bougainvillea. So ayan, ang liliit pa, hindi pa gaanong lumaki yung kanyang mga sanga na dinugtong natin. Ayan kasisibol pangalan nila kung tutuusin, kung titignan ninyo. Ayan. So, pero tignan nyo, lumalabas na yung mga bulaklak niya. So, ito yellow. Kita nyo yan. Doon naman yung pinagkatingsan doon, may lumalabas doon na pink. Ayun. Tapos dito din, meron ng lumalabas na rin yung snow pink natin. Ayun. Kikita nyo yung bulaklak na yan. Yan. Tapos yung iba din, pinapalabas ko na rin na ganyan. So, kita nyo, parang disyerto yung lupa. Ayan. So, talagang sagad sa baba na dry. So, ganun lang yung proseso na ginagawa ko dito sa pagdidilig. So, hanggat kaya niya, huwag nyo munang diligan. Tapos, pagka kailangan na niya ng dilig, didiligan nyo ng marami. Yan. So, mag-overflow talaga. So, naglulusen kasi yung lupa, tapos yung roots parang nagutom na sa tubig siguro, nagiging masyado silang active. Kaya nag-grow ng mabuti yung mga roots niya. Okay. And lastly mga kaprobinsya, paano naman itong mga blooming? So ito ang naiiba, ang paraan ng pagdidilig natin kapag ka-blooming yung mga bougainvillea nyo. Dito mga kaprobinsya, kapag ka-blooming na ang inyong mga bougainvillea, ayaw naman nila yung masyadong natutuyo na yung kanilang mga lupa. So take note of that. So kailangan, kung kaya nyong diligan ng everyday, basta't wag lang masyadong sobra naman, so didiligan natin. Kailangan ma-maintain natin na mamasa-masa yung lupa ng mga blooming na bougainvillea para ma-maintain natin na healthy yung kanilang mga bulaklak. So yung mga ganito na, kailangan bantayan nyo kahit everyday kung kaya nyo, didiligan nyo siya. So ganun din, bubusugin pa rin natin siya ng dilig. Kasi matakaw na sila sa tubig kapag ka-blooming. Bukas yan, tuyong-tuyo na naman ulit yan. Especially mga kaprobinsya, yung mga 21J natin. So ayaw nila yung nadadrought sila. Mag-yellowish agad yung mga dahon yan at magsisalagasan na yung mga bulaklak kapag nasobra sila na natuyuan. So kailangan daily yung diligan tong mga ganito ng marami. Sa pagdidilig pala natin, not necessary na basahin nyo yung mga bulaklak.
Okay, kasi kung minsan pag binabasa nyo yan, mas madali silang magsihulugan. So mas maganda kapag sa lupa lang ang didiligan natin. Yan. Mga to matagal na itong namumulaklak. So yan, mapoprolong kasi yung flowering nila kapag tama yung pagdidilig natin sa kanila. Ano nga ba yung detrimental part o kaya ano ba yung disadvantage kapag hindi natin naagapan na diligan itong mga blooming na bougainvillea? Papakita ko sa inyo yung example. So ito, para meron ako may pakita sa inyo, meron ako mga sinadyang hindi diniligan. So ito, ganito yung mga itsura nila. Yan, bumabagsak na yung kanilang mga dahon-dahon. Ayan, nakita nyo naman parang nalalanta. Pati yung mga bulaklak minsan ay nagiging matamlay na rin. So ipapakita ko sa inyo yung pinaka worst scenario. So eto mga kaprobinsya yung ating tricolor butterfly. Yan, in-experiment ko siya para maipakita ko sa inyo yung epekto no ng hindi tamang pagdilig. So ito ay kita nyo naman ang dami niyang mga binubuhay na mga bracts at mga bulaklak. Ngayon kapag nakaligtaan nyo siyang diligan sa isang araw, parang napapabilis yung pag-mature ng kanyang mga bracts, nagiging sila matamlay at nalalanta. Tignan nyo mabuti sa malapitan. Ayan, tuyong-tuyo kasi yung lupa niya. So kung mapansin nyo itong lupa, para na siyang natuyo na talaga. So ito yung disadvantage pag pinatuyo nyo yung lupa ng mga namumulaklak na. So yung mga bracts niya, ayan, wala na. Naging matamlay na siya. Ayan o. Parang nagsisimula na silang mahulog pag ganito. So, yun yung disadvantage pag nakaligtaan yung diligan yung inyong mga blooming na bougainvillea. So, anong mangyayari dito? Mamamatay na ba to? So, hindi naman. Mariregain pa rin natin yan kasi didiligan naman natin ngayon. Okay? So, tignan nyo kung anong mangyayari dito. Didiligan ko siya tapos hintayin natin ng mga siguro mga 30 minutes. Tignan nyo kung ano mangyayari. Yan, bubusugin natin to sa dilig. Yan, hintayin ko lang ng mga 30 minutes. Tapos, papakita ko sa inyo kung anong nangyari pagkatapos natin siyang diligan. Okay? Kaya, hintayin nyo yun. Ngayon, paano naman yung mga bougainvillea na nasa early stage of flowering? So, halimbawa mga ganito pa lang, namumuo pa lang yung mga bracts at mga bulaklak niya. So, paano naman yung pagdidilig natin ng mga ganito? Yan. So, yung mga ganito din, kailangan na nila ng maintenance sa pagdidilig. So, hindi na pwedeng masobrang matuyo din sila. Kasi may tendency na masusunog yung mga developing bracts niya kapag napabayaan nyo at hindi nyo siya nadiligan kaagad-agad kapag nangangailangan na sila ng tubig. So, ang suggestion ko sa inyo ay maintain nyo yung tamang pagdidilig sa kanila. So, wag nyong hayaan na masobrahan din na matuyuan sila ng tubig. Okay? So, eto na mga kaprobinsya, after 30 minutes, ayan, medyo dumidilim na rin yung paligid. So, ayan, naka-recover naman siya. Yan, bukas okay na rin yan. So, heto siya. Yan. Ayan, naka-recover na yung kanyang mga nalalantang bracts. Bumalik na rin sa dati. So, ganun mga kaprobinsya ang mangyayari kapag hindi nyo naagapan na diligan itong mga blooming. Kapag patuloy na nangyayari yun, mabilis lang silang malanta at mahulog itong mga bracts niya. At yun nga mga kaprobinsya, yung mga napaka-importanteng bagay na nais kong ibahagi sa inyo tungkol sa pagdidilig natin ng ating mga bougainvillea. So wag niyong kalilimutan yung mga binahagi ko sa inyo na magkakaiba, yung tamang pagdilig sa mga maliliit na bougainvillea, sa mga hindi pa namumulaklak at gusto niyong pamulaklakin, at iba rin yung kailangan ng mga blooming na katulad ng mga ito na mga bougainvillea. Kaya mga kaprobinsya, kung naging informative ang video na ito at nagustuhan ninyo, ay huwag sanang kalimutang pindutin ninyo ang like button natin
i-share nyo na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mga kakilala. Maraming salamat mga kaprobinsya at see you in my next videos.